Siya ay 22 years old, fresh graduate ng Bachelor of Science in Biology sa New Era University, class of 2025. Isa po siyang Dean's at President's Lister na sa kasalukuyan ay patuloy na naghahanap ng trabaho sa loob ng 4 months. So let us all welcome Kale Jesper Choi Abellera. Ayan, good morning, Good Kel. morning, Choi. Cute na. Nice How is name. it? How is it? Na How's maging it? fresh graduate? Anong nararamdaman mo? Medyo nagsasawa na po nang wala pong ginagawa. Ganun Ay, ba? ganun. Hindi naman siguro. Anyway, bago ang lahat, ano ba yung unang pumasok sa isip mo nung nakatapos ka ng college? Anong expectations mo? Parang, ito na, wala. Diba? Ito na, parang papasok na ako sa next step ng buhay na after 16 years po na pag-aaral, ito ang na, tagal, bago na ho, bagong step na naman, parang nag-start ka ulit from scratch. Pero syempre na-excited ako sa makakapagpahinga na ho ako, na kahit papano na wala nang pasok, wala na munang iniisip na deadlines, tapos maghahanap na lang ho ng trabaho muna. Kamusta naman yung transition mo bilang student life tapos yun na, papunta sa pagiging graduate? Kakaiba yan. Medyo, nung una nga po parang iniisip ko pa na kapag magtatapos ka na ng pag-aaral, parang medyo may pagka-idealistic pa na parang may pa-party, na parang masaya na magbababay pa kayo ng mga magkakaibigan kayo sa school. Pero parang biglaan nga na nga lang ho natapos Like, isang araw may pasok kami, tapos kinabukasan wala na. Tapos nag-iintay na lang ho ng graduation. Tapos after nun, tapos na, wala na. Oo nga. Sa yung tinahak na kurso, yan, ano-anong job opportunities ang swak sa'yo? Since sa biology po ako, pwede akong actually apply for pwede po, example sa government, Department of Science and Technology, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, pwede rin sa Department Diba ano yan? It's more on plants yan, di ba? Opo. Usually po yung mga ganun, Department of Environment, Natural Resources, yung po mga science for laboratory, para po sa mga research, pwede po ako mag-apply doon if ever na hindi po gusto magtrabaho sa laboratory mismo. Pwede po sa mga kahit private companies po. Or example, kung gusto niyo po mag-BPO pero nakafocus sa healthcare accounts, or pwede rin po sa medical representatives po kasi may kaklase po ako na nag-medrep po ngayon. Ayun po ang trabaho niya. Pero yun ba talagang gusto mo? Hindi po. Oh, di ba? Di ba? Ako kasi ganun din ako. Hindi, yung course ko, hindi talaga yun ang gusto ko. Actually, pare-pare. Oo, di ba? Ako gusto ko talaga medicine. Oh, ikaw ba? Ano ba talagang gusto mo kung sakaling hindi ka nag-biology, nag-graduate? Tapat po talaga ang kukunin ko po ay naka-align sa arts po or music diba? po na course Actually, graphic design po sana. Kaso po, nakakuha po ako ng scholarship for biology. Opo. Pero sa akin naman po kasi, enjoy ko pong science. Nag-aaral na po ako ng science noon pa man. Hindi ko lang po siguro na-anticipate na ang magiging trabaho ko po yung, for example, kung laboratory man po. Nung na-try ko po kasi hindi ko po na masyadong na-enjoy. Kaya medyo too late ko na pong na-realize yun. Sa student life ko po kasi, matagal ko na pong na parang na-decide na ihihiwalay ko po yung life ko sa school, sa personal life ko po. Talagang binalance ko po siya kasi hindi ko po pinayagan na lahat po ng energy at oras ko ilalaan ko po sa school. Naalala ko yung mga panahon ko nung bagong graduate ako. Nung nag-a-apply ako. Nahirapan ka ba siya? Actually, oo. Kasi nowadays kasi online na Pero dati noon, magpiprint ka ng sobrang daming resume, ng CV mo. Tapos, yung buong Makating yan, dahil HRM ako, lahat yan, pinasahan ko isa-isa. Tapos unahan na lang sila sino yung tatawag. Hihintayin mo na Hihintayin mo na lang. Ganon na nangyari. Babaybayin mo lahat. Hindi kagaya ngayon, online in just one click. Alam mo na kung saan may opening. Oo, kung saan may opening. Kasi noon, mahirap maghanap talaga ng trabaho dahil maghihintay kapag, minsan pa, from your friend pa. Uy, meron job opening na referral. Punta tayo doon, di ba? Ayan. So, alam nyo mga ka-homemate, sa paghahanap ng trabaho, hindi mawawala ang mga taong nagsusuri, nag-evaluate, at nagpapasya kung akma ba tayo para sa isang posisyon. Tama. Kaya naman, matapos nating marinig ang mga pinagdaanan ng ating guest, alamin natin ngayon mula sa isang HR consultant kung ano-ano nga ba
ang mga katangian at kalidad na hinahanap nila sa isang aplikante. Ayan. Ayan, syempre. At para malaman na rin natin kung paano tayo mag-hire at makahingi ng mga mahalagang tips, kasama natin ang isang eksperto sa human resources at training. Mga ka-homemates, please welcome ang ating guest na HR at training consultant, ang mahal namin na si Ma'am Vida Gracia Ventanilla Kagulangan. Ayan, buong-buo yan, Ma'am Vida. Ang haba! Sobrang kumpleto naman talaga ang pangalan ko. Kaya- Hello everyone, hello housemates, welcome sa ating tahanan. At saka syempre si Sir Joey. Yeah, Si Joey. Yeah, Ayan. Joey. Hello sir, hello. At actually to si Joey Bambida, fresh graduate siya. Very fresh graduate. Ito na nga, Ma'am Bida, ang dami naming tanong. Siyempre, kailangan nga maliwanagan ang ating mga newly or fresh graduates natin, di ba? Kung bakit ganito or bakit gano'n. Marami mga tanong Correct. di ba? Ma'am Vida, ano po ang mga karaniwang hindrances o dahilan kung bakit hindi agad naaprubahan ng isang aplikante? Okay, at maraming reasons or maraming dahilan. Unang-una, maaring sa resume pa lang hindi napasok, hindi napasado. Okay. So, number one, kailangan nating maghanda ng impactful na resume. Correct. So, ngayon talaga kailangan may impact, may dating. Hindi pwede yung basta-basta resume. So, ang maganda nga nito, may mga eskwelahan na talagang hinahanda ang kanilang mga graduating students na tinuturuan ng tamang pamamaraan sa paggawa ng resume. Para pagdating sa HR, pag nag-apply ka online, makikita nila, ay, may dating agad. So ano ba yung mga resume na may dating? Unang-una, kailangan is hindi masyadong magulo o punong-puno ang isang page. Opo. Kasi minsan pag mas sobrang magulo at hindi maintindihan, dikit-dikit yung mga font, magpapakahit pa bang HR para i-decipher isa-isa? Kailangan visible at yung naiintindihan talaga sa unang tingin pa lang. Pangalawa, kailangan pag binasa ng HR ang resume, naintindihan niya tama ang spelling, tama ang grammar, at yung pagkasunod-sunod ng mga information doon ay systematic, hindi yung napunta dito sa personal information, biglang napunta sa experience, napunta sa mga educational tema. Kailangan sunod-sunod yun. So we usually start with the personal, the educational, at kung yung mga training na ginawa mo. Or sometimes, kung gusto mo nang balikan, pwede naman, it depends upon the format that you would like to pursue. Pangalawa, pag ikaw naman ay natawag na for an interview, kailangan, give your best. The first 7 seconds of any encounter are the most crucial. Yes. Why? Because this is where an impression is made. And first impressions, Last. Ayan. so kailangan galingan mo na 7 Umpisa pa seconds pa lang. Bigay mo na yung todo mo. Sa ano nakikita natin or ano ba ang napapansin ng isang HR or ng karaniwang tao sa isang tao sa 7 seconds? Unang-una kasi visual. Correct. So pag in-interview ka na, whether online or in person, you have to look professional. Right. Sometimes, nawawalan tayo ng confidence during an interview. So, syempre, makikita ng interviewer or ng HR na, mukhang mininervyos to or hindi siya handa. So, sometimes, nagiging epic fail ng isang interview. So, kailangan handa, buo ang loob natin, at kailangan alam mo rin yung sinulat mo sa resume kasi magbabase rin si interviewer dun sa mga nasulat mo sa resume and check niya kung consistent ba yung sinasabi mo. So, kailangan hindi ka lang nagpagawa ng resume. Kailangan ikaw lahat ang gumawa at alam mo yung nilagay mo doon. Yes. Susunod naman na kailangan, since nag-a-apply ka, don't demand. Kailangan laging respectful yung tono mo. Maaaring cum laude ka, pero wala ka pang experience, kailangan muna magpakumbaba ka, di ba? Huwag ka mag-demand na agad. Gusto kong manager. Ay, wala ka pang job experience. Yes. So, mas maganda, you have to start from the bottom. Ayun. Diba? Hey, Ma'am Vida, I have a follow-up question. No? Alam nyo naman Yes. dito sa atin sa Pilipinas, no, madalas na mas pinipili ng mga kumpanya ang may experience. So,
paano naman mabibigyan ng chance itong mga kagaya ni Joey, no, na bagong graduate, maipakita ang kanilang potensyal kahit wala pa silang experience? At ano po ang maiibigay niyo pong tips para po sa kanila? Doon sa mga newly grads talaga, kailangan mapakita natin sa interview o sa resume natin kung ano yung mga skills na meron tayo, maski sa on-the-job training pa lang natin. So at least from there, meron na tayong a little know-how of what we're about to start when we get hired. Yes. Now, meron kasi mga companies talaga na ang gusto nila i-hire yung mga newly grad. Why? Because trainable sila. Yes. So, ang gagawin ng new graduates is to look for companies looking for applicants para sa position na entry level. Correct. Ikaw ba, Joey, na-experience mo na ba yung mga advices ni Ma'am Vida during your, nag-a-apply ka ng work or job? Apo, maraming beses po kasi na interview na rin naman po ako siguro mga more than 5 to 10 times na po. Yun din po sinabi sa akin kasi nung mga kakilala ko po na matagal na nagtatrabaho, always be presentable daw po. Importante po yung first impression po talaga. Correct. Kasi doon nila Tama. ibabase kung anong klaseng tao ka, kung paano ka may ikipagtrabaho sa kanila, if fit ka pa sa company. And of course, yung sa resume din, dapat maayos yan. Kasi since doon nila titignan, Binibase. doon po nila binibase kung fit ka ba sa company, yung mga skills mo. So, kailangan talaga lahat po pinaghahandaan talaga. At saka number one, yung minsan kasi hindi mo maiwasan yung kabahan ka, Joey, di ba? Totoo yan, di ba? Paano ginagawa mo para mawala yung kaba mo, Joey, pag nag-a-apply ka ng job? Habang interview po, kahit nag-a-apply pa lang po, para sa akin po, hindi naman po talaga nawawala yung kaba. Kaba. Pero actually, since no choice naman po, gagawin na lang po yung kailangan gawin kahit kinakabahan po kahit pa Tama. paano. Ako, ginawa ko nun, I'm just being myself. You know, you don't need to pretend that you know. Kasi yun na yun, kakabahan ka kapag hindi mo alam yung sinasabi mo. Oo, tsaka ang ginawa ko kasi sa resume ko noon, Ma'am Vida, hindi ko nilagay lahat yung detail sa resume ko. So, parang nakabulet lang. And I am the one who will explain it. You know, yung experience ko, and then Tama my naman trainings. Hindi lahat nakalagay doon sa pinaka-CV ko na ang dami-dami nakalagay. Ang gulo-gulo.